Pati sa survey sa pagka-vice-presidente, si Senadora Grace Poe pa rin ang nangunguna sa mga pinagpipiliang posibleng tumakbo. Batay po yan sa pinakabagong survey ng SWS o ng Social Weather Stations. Pumangalawa naman si DILG Secretary Mar Rojas na sinundan ni Senator Chis Escudero at Vice President Jejomar Binay. May report si Ley Alves. Matapos manguna sa mga presidential survey, si Senadora Grace Poe rin ang numero 1 napipisil ng taong bayan na maging susunod na vice-presidente. Batay yan sa resulta ng survey ng Pulse Asia na inilabas noong isang linggo at sa resulta ng survey ng Social Weather Stations o SWS na inilabas ngayong araw. Sa SWS survey, 21% ng mga respondent ang nagsabing si Poe ang kanilang ibobotong vice-presidente kung ngayon isasagawa ang eleksyon. Ang nangunguna po na si Senator Grace Poe mula 26% noong first quarter, nabawasan lang po siya ng 5 puntos at napunta sa 21%. Given yung error margin po natin na plus or minus 3%, hindi naman po significant yung pagkabawas ng 5 points na to. Pumangalawa, si Interior Secretary Mar Rojas na nakakuha ng 12%. Pumangatlo naman sina Senador Chis Escudero at Vice President Jejomar Binay na kapwa nakakuha ng 7%. Kasama rin sa listahan sina Manila Mayor Joseph Estrada, Davao City Mayor Rodrigo Duterte at dating Senador Panfilo Lacson na pare-parehong nakakuha ng 3%. 2% naman ang nakuha ni Senadora Miriam Defensor Santiago at Senador Alan Peter Cayetano. Pasok din sa listahan sina Senadora Loren Legarda, Senador Antonio Trillanes IV, Batangas Governor Vilma Santos Recto, Senador Bongbong Marcos, Manila Vice Mayor Isko Moreno at Sarangani Representative Manny Pacquiao. Isinagawa ang survey mula June 5 hanggang June 8. Wala pang pahayag si Poe tungkol sa resulta ng survey. Si Rojas naman nakatutok daw sa kanyang trabaho tulad ng pagsugpo sa kriminalidad. Para sa akin, mas mahalaga yung trabaho na yan. Mas mahalaga, mas makabuluhan yung gawain na yan kaysa mag-speculate sa kung ano-anong mga 2016 or pamumulitika. Nang tanungin naman kung magbibitiw na rin siya sa gabinete tulad ni Vice President Jejomar Binay, ayon kay Rojas, hindi pa raw kailangan dahil hindi pa naman siya nagdedeklara ng kandidatura. Pero payo ni dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada sa mga miyembro ng gabinete na may ambisyon sa 2016. Tsaka lahat yung kakandidato dapat kahit na miyembro ng cabinet, mag-resign na rin. Si Escudero naman, di pa raw sigurado kung ano ang plano para sa eleksyon 2016. Ang malinaw lang daw, hindi niya kakalabanin si Poe. Bahagi palagi anumang survey, siyempre. Pero gaya ng sinabi ko, mas importante yung sarili mo, yung sa loob mo, bago yung sa labas. Dahil anumang numero, anumang hamon na meron sa labas, kakayanin mo namang harapin yan basta kumbinsido ka sa loob at sa sarili mo. Para naman kay Caloocan City Representative Edgar Erice na Chairman for Electoral and Political Affairs ng Liberal Party, baliwala ang Vice Presidential Survey ratings ni Rojas. Hindi naman daw kasi tatakbong Vice-Presidente ang kalihim. Sa pagkakaalam daw niya, walang balak ang Liberal Party na gawing standard bearer si Poe. Kung sino yung taong may pinakakayahan na ipagpatuloy yung matuwid na daan, maiangat pa ang bansa natin. At palagay namin, iisa si Secretary Mar Rojas yun. Nilinaw naman ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na wala pa rin siyang balak tumakbo sa pagkapangulo o kahit sa anong mataas na posisyon sa eleksyon 2016. Bukod daw kasi sa ayaw ng pamilya niya ay may edad na siya at wala siyang pera. Nabigyang kulay lang daw ang mga pahayag niya sa kanyang programa sa telebisyon nitong weekend. Wala akong gana. I am not interested. It does not appeal to me. I do not need it. Inilabas naman ng Pulse Asia ang performance ratings ng mga senador na maaaring tumakbo sa eleksyon 2016. Si Poe ang nakakuha ng pinakamataas na performance rating na 93%. Sumunod sina Escudero na nakakuha ng 83%, Defensor Santiago 81%, Cayetano 76% at Marcos 70%. Sumunod naman sina Soto, Legarda, Recto, Osmeña, Trillanes, Angara, Binay, Drilon, Pimentel, Gingona, Lapid at Ejercito. Pinakamababa ang performance ratings ni Estrada at Revilla na parehong nakakulong dahil sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Pero ayon sa Pulse Asia, higit sa performance rating, mas mahalaga ang electoral preference survey para masukat ang winnability ng mga posibleng kumandidato. Pwede naman ng tao pagkatiwalaan lahat. Pwedeng kung lahat sila ay naninilbihan sa pamahalaan. Pwede ding lahat sila aprobado siya sa performance nilang lahat. Pero isa lang iboboto niya sa pagka-presidente. Ley Alves, GMA News.